Nagka-problema po sa pagpapa-encash ko ng cheque. Dito po sa AUB, this is the first time na medyo nagka-problema tayo. So actually wala namang problema on behalf sa bangko. Kaya lang dun sa sa client po natin. Ibang baby po yung kasama ko ngayon, si Raya. So bibili po kami ng ulam at sana may mabilan pa kami. At pupunta po kami sa Divisoria para bumili po ng ilang mga gamit. Tsaka po yung sa Tondo. Pupunta po kami sa supplier para kumuha po ng mga apparels. At syempre, yung pong damit ng Team Hitik. Bounce. Kamusta mga kayani, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, rest day po natin. As I mentioned yesterday, so may aking vlog marami tayong gagawin today pero let's see. Dahil mag-aalas 12 na, nagising po ako is 10:30. Yun, dahil sinulit yung tulog. Minsan lang makakompleto ng tulog eh. Yun, at pupunta nga po tayo ngayon sa paborito nating bangko, sa AUB. At magpapapalit po tayo or mag-i-encash tayo ng cheque. Ayun, tapos ay dadaan tayo sa Robinsons Supermarket para mai-transfer naman natin sa GoTime. At yun po yung magiging payment natin sa bibilhin po natin ng mga t-shirt sa sa supplier. Let's go! May iwan po mga baby at yung pagpapalit ko ni Papa D. Are you ready? Let's go! Bagay ba? Parang hindi. Okay na yun. Hindi na po tayo mag-i-e-bike ngayon dahil mahal po yung singil sa akin na nakaraan. 70 pesos. Eh mag-ano na lang tayo. Sidecar tapos jeep para mas makatipid po tayo. May mga banderitas pa rin po ngayon dito sa Katmon dahil katatapos nga lang po ng fiesta. At sasakay na po tayo ng sidecar. Sidecar po. Katmon Integrated School. Yung mga kayami, nandito na po tayo ngayon sa labasan sa Katmon. At sasakay na po tayo ng jeep. Let's go, pag-abang lang po tayo ng dadaan. Bago lang po itong 7-Eleven eh. Tapos yun po yung health center ng Barangay Katmon. Dito po yan sa kahabaan ng Governor Pascual. Sulit po natin ang jeep na yan. Parang ilagay na. Bilis lang po ng panahon, dati wala pa po ito. Parang in the past 2 years ay wala pa to, pero ngayon is dami na agad dami na po ngayon business. So nandito na nga po ulit tayo ngayon sa sa AUB. At tayo po ay magpapa-encash na ulit ng cheque. Let's go. Much later. Nagka-problema po sa pagpapa-encash ko ng cheque. Dito po sa AUB, this is the first time na medyo nagka-problema tayo. So actually wala namang problema on behalf sa bangko. Kaya lang dun sa sa client po natin. Yun, wait. Yun, so bali matagal ako nagantay sa sa pila. So matawag yung number ko and then nung turn ko na, pinigay ko na yung cheque as usual. Yung mga ganun IDs, verification nila. Tapos nung i-release na yung pera, biglang tinawag ako. Sabi niya, sir, boss niyo ba yung yung sa dito? Sabi ko, is client po yung may-ari nung. So sabi niya is
kailangan daw, sabihan ko raw yung boss na ano, yung client ko na mag-deposit. So kinulang pala ng ano, ng cash yung ano nila. Kaya hindi natin mapapalitan yung cheque ng pera kasi kulang na daw po yung ano niya. Hindi man ito ganun kalaki pero nagulat lang ako, first time lang kasi na mangyayari ito. So siguro hindi lang nila na monitor yung laman ng bank account nila sa AUB. So ngayon is pupunta muna tayo sa Robinson at wala po akong signal. So tatawagan ko po muna si Papa D at sasabihin ko po kung pwedeng i-deposit right now sa client natin or sa ibang araw na lang. So yun na lang. Okay lang naman kasi nasa akin pa rin naman yung cheque. Go. Dumaan po ako sa Robinson. Yun, at nagkaroon na ng signal. Walang signal yung ano ko yung iPhone ko. So, pakiconnect pa ako sa store. At tinawagan ko si Papa D at pinasabi ko na kailangan i-follow up yung sa client natin yung cheque. Kailangan nila makapag-deposit dahil kulang daw po yung balance. Pero sabi ni Papa D is nahiya daw siya mag-follow up kasi yung palang t-shirt na ginawa namin hindi pa nga nagagawa. Nauna pala yung bayad, yung payment. So kailangan muna namin umorder ng t-shirt at gawin yun para makapag-follow up. So next time na lang po natin papapalitan itong cheque. At dadaan po muna tayo sa Roshan at kukunin po natin yung tatak na nandito daw po sa Roshan. Naiwan po ni Papa D kahapon. Okay mga kayami, nandito na tayo ngayon sa Roshan. Do not enter. Training session in progress. So meron na silang high-tech na ngayon yung nila, yung facilities. Dahil kailangan mo nang mag-tap dito sa scanner nila bago ka makapasok sa Kuha na natin yung tatak. Medyo marami-rami pala to. At uwi na po tayo ng bahay. Let's go. Yung mga kayami, nakauwi na po tayo ng bahay at ang ating mga baby, mga bagong ligo. Wow! Bago na yan Bago na ng baby na yan Hindi ba umiyak yan paliligo? Galing na. Iyak pa kasi bunuli. OA kasi yun Ibang baby po yung kasama ko ngayon, si Raya. So bibili po kami ng ulam at sana may mabilan pa kami dahil alauna na po. So chat po natin. Tatakot yan Tatakot ang mahalang ko na yan Doon pa rin tayo bibili sa kabila. Julius. Saka po isang langka. Una sumilit siya. Nandito, bumalik. Nakakulay pula. 12.19. Yan mga kayami, so binili nga po natin ng ulam ay minudo, tapos ay ginataang langka, tapos ito po yung nakaraan pa. So galing sa microwave namin, sobrang init. Yan Kakain na po tayo habang nanonood po tayo ng vlog ni Tarashoot. Ay bigyan ng lipstick. Si Aye, kamukha ni Tito AK. Tapos na po tayong kumain. Pero tapos na rin kumain yung ating mga alagang babies. Pero may isa pang natitira na lumalaban sa buhay. Si Raya, ang aking kamahal-mahalan. Yun. At paghihimagas po tayo ngayon. Ito nga po yung naka-vlog natin kahapon. At wow! Matigas na po. So ano kayang uunahin kong flavor? So ito nga po is, ang flavor nito is yogurt. Meron po tayong strawberry and then mango. Yun. So hindi ako mahilig sa yogurt. Strawberry, so mango tayo. Ayun. Sa'yo, Papa D, ano sa'yo? Yogurt. Yogurt. So gugupitin po ito ni Papa D. Combine dito. Yata. Wow. Habang nanonood po tayo ng vlog ni Ate Nels, ay tayo po ay kakain ito. Let's go. Paano ba kinakain ba? Yogurt. Ha? Yogurt. Ano na alam mo? Paano kinakain?
Ay, tigil-tigil mo lang. Hindi ka ba nakakain ng ganito dati? Hindi. Medyo mahirap nga lang siya kainin. Gugupitan pa natin ng konti. Wait lang. Masarap naman po. Yung lasa, hindi mo ganun talaga ma-expect na mango kasi mas gusto ko rin naman talaga yung ano, yung mango na may buo-buo. Doon ako mahilig. Yung texture niya naman okay. Para siyang ice cream. Hindi siya magaspang. Malambot po yung ano niya. So pwede na. Pwede na natin siyang ibenta. Pwede na natin siyang ibenta ng 5 piso. Maglagay ka dyan ng signage sa labas. Ice candy for sale. So the best pa rin yung ice candy ni nanay. Ni nanay. Natikman mo na ba yung ice candy ni nanay dito sa probinsya? Hindi pa, no? Hindi na kasi siya gumagawa eh. At may nagagalit po na aso. Gusto po ng ice candy. Luna. Much later. Mga kayani, lumabas po kami ng bahay. Kasama ko po ngayon si Papa D. At pupunta po kami sa Divisoria para bumili po ng ilang mga gamit. Tsaka po yung ano, sa Tondo. Pupunta po kami sa supplier para kumuha po ng mga apparels. At syempre, yung pong damit ng Team Hitik ay magkakanvas po tayo sa ano, sa Divisoria. Let's go. So parang matagal-tagal na rin nung huli tayo pumunta rito sa Divisoria. So ito po yung Team Hitik, and then sa likod po yung pangalan po ng bawat isa.